Si Iko Kuneho at si Pampagong. Laging iniinis ni Iko Kuneho si Pampagong. Wala ka sa akin, mas magaling ako sa'yo. Pang-aasar niya. Mataas akong lumandag at mabilis akong tumakbo. Pagyayabang ni Iko Kuneho. Ikaw, ano ang alam mo? Hindi inintindi ni Pampagong si Iko Kuneho. Ang mabuti pa ay magtrabaho na tayo para marami tayong mga sulat na mai-deliver. Parehong tagapaghatid ng sulat ang dalawa sa Animalandia. Pareho silang mapagkakatiwalaan. Padala po ng inyong apo? Ani ni Pampagong. Ang kaibahan nila ay mayabang si Iko Kuneho. Mapagkumbaba naman si Pampagong. Paring Rap, may sulat ka! Minsan ay hinamon ni Iko Kuneho si Pampagong. Magparamihan tayo ng may ahatid na sulat. Sigurado ako, natalo kita. Nagulat ang mga hayop nang sumang-ayon si Pampagong. Sige, sabihin mo kung kailan at hindi kita uurungan. Ani ni Pampagong. Kumalat ang balita tungkol sa hamon ni Iko Kuneho kay Pampagong. Magandang panoorin yun, ang sabi ni Joseng Usa. Araw ng karera ni na Pampagong at Iko Kuneho. Marami ang sumaksi sa paligsahan. Magsingdami ang mga sulat na i-deliver ng dalawa. Magkaiba ang daan pero magkasing layo ang mga bahay na pupuntahan nila. Mabilis na nabawasan ang mga sulat na i-deliver ni Iko Kuneho. Mabuti pa ay magpahinga muna ako. Ani ni Iko Kuneho. Samantala, walang tigil si Pampagong sa pagdi-deliver ng mga sulat. Pakipirmahan na tinanggap mo, miss? Aniya. Malamig ang simoy ng hangin. Napasarap ang tulog ni Iko Kuneho. Ginising siya ni Foxy. Nakikipagkarera ka, di ba? Nagmadali si Iko Kuneho sa paghahatid ng mga sulat. Malaki ang tiwala niya na siya ang mananalo sa paligsahan, pero nagkamali siya. Nagpalakpakan ng mga hayop nang makita si Pampagong. Dala niya ang katunayan na naihatid niyang lahat ang mga sulat. Naging aral kay Iko Kuneho ang nangyari. Mula noon ay hindi na siya nagyabang pa. Aral sa kwento? Ang kagalingan ay nakikita sa gawa, hindi sa salita. Aral kay Tipaklong. Mataas na ang araw ay tulog pa si Tipaklong. Napuyat kasi siya ng nakaraang gabi dahil dumalo sa kaarawan ng isang kaibigan. Gising na, sumama ka sa iyong ama. Maghahanap siya ng mga butil, malapit na ang tag-ulan. Sabi ng ina ni Tipaklong. Antok pa ako. Ani ni Tipaklong. Ang tamad-tamad mo, hindi ka ba nahihiya kay Langgam? Araw-araw ay naghahanap siya ng mga butil. Anang ina. Inis si Tipaklong kay Langgam. Paano ay lagi siyang ikinukumpara ng ina sa kapitbahay? Ano kaya ang dapat gawin para mawala sa buhay ko si Langgam? Huwag mo nalang pansinin. Payo ng mga kaibigan. Pero talagang naiinis si Tipaklong kay Langgam. Pakiramdam niya ay tinik ito sa lalamunan. Isang araw ay kinausap ng ama si Tipaklong. May sakit ang lola mo. Hiniling niyang kami ang mag-alaga sa kanya. Ang sabi ng ama ay matatagalan daw ito at ang ina bago bumalik. Si Tipaklong na raw ang bahalang mag-ipon ng mga butil para sa tag-ulan. Tuwang-tuwa si Tipaklong sa pag-alis ng mga magulang. Gabi-gabi ay nasa galaan siya. Kung umuwi siya,
ay madaling araw na. Madalas ay nasasalubong niya si Langgam. Sumama ka sa akin. May nakita akong maraming butil. Sobra-sobra iyon para sa amin. May pagkain pa kami. Saka matutulog pa ako. Sabi ni Tipaklong. Napapailing na lang si Langgam sa ugali ng kapitbahay. Isang gabi ay napaaway si Tipaklong dahil sa barkada niya. Nabali ang isa niyang kamay kaya napilitang tumigil sa bahay. Dumating ang tag-ulan na hindi pa rin magaling si Tipaklong. Dahil walang naipong mga butil ay mabilis na ubos ang pagkain niya. Ibig maiyak ni Tipaklong. Gutom na kasi siya. Nahihiya naman siyang manghingi sa kapitbahay na si Langgam. Nagulat si Tipaklong nang puntahan siya ni Langgam. Naisip kong baka wala kang makain, kaya dinalhan kita. Hiyang-hiya si Tipaklong. Ang kapitbahay pang kinaiinisan ang tumulong sa kanya. Samantalang ni hindi siya dinalaw ng mga kaibigan. Mula noon ay nagbago si Tipaklong. Nagpakasipag na siya. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang niya sa kanyang pagbabago. Aral sa kwento. Upang ang gutom ay maiwasan, mag-impok para sa kinabukasan. Ang tatlong biik. Ulila na ang tatlong biik. Sila ay sina Bob, Bobby at Boy. Ang panganay na si Bob ang nag-aalaga sa dalawang kapatid. Responsable si Bob. Tinuruan niya sina Bobby at Boy ng mga gawaing bahay. Pagpasok ko sa trabaho, kayo na ang bahala sa inyong sarili, sabi ni Bob. Masipag si Bob. Iniipon niyang mabuti ang mga kinikita. Nang lumaon ay nagtayo siya ng maliit na karinderya. Ilang panahon pa ay nagpagawa ng malaking restoran si Bob. Agad umasenso iyon dahil sa mahusay niyang pamamahala. Marami ang nainggit sa tatlong biik. Mga bata pa ay asensado na, masisipag kasi. Anang mga kakilala. Isa sa mga naiinggit sa magkakapatid si Woofy, isang lobo. Kaya lang sila maunlad ay dahil nagkakaisa. Ani niya sa sarili. Kaya yumaman si Bob ay dahil tinulungan nyo. Kung wala kayo, wala rin siya. Sulsul ni Woofy kina Bobby at Boy. Iwan nyo na siya, magtayo na kayo ng sarili nyong business. Sabi pa niya. Naisip ng dalawang biik na tama si Woofy. Gusto naming magpundar ng sariling negosyo. Ibigay mo na ang parte namin sa yaman mo para makapagsimula kami agad. Ani ni Boy. Ibinigay ni Bob ang hiling ni na Bobby at Boy. Itinuro din niya ang sikreto ng pag-unlad, kasipagan at wastong pag-iingat sa pera. Nagtayo ng sariling tindahan sina Bobby at Boy. Dapat ay pautangin niyo ako. Ako lang ang nagturo sa inyo. Ani ni Woofy. Pinagbigyan ng dalawa si Woofy dahil sa utang na loob. Kunin niyo ang gusto niyo. Sagot ko. Pagyayabang ng lobo sa mga kaibigan. Panay ang hingi ng paninda ni Woofy sa dalawang biik. Nalugi ang tindahan kaya napilitang isara ni na Bobby at Boy. Agad umuwi sa kanila sina Bobby at Boy. Ipinagtapat nila kay Bob ang ginawang pagsasamantala ni Woofy. Naisip ni na Bobby at Boy na mali ang ginawa nilang pakikinig kay Woofy. Galit na galit naman si Bob sa lobo. Hindi na nagpakita si Woofy. Natakot siya sa maaaring gawin ng tatlong biik dahil sa kanyang kalokohan. Aral sa kwento, piliin lamang ang mga taong maaaring pagkatiwalaan. Si Talia, ang bibong tilapia. Si Talia ay isang bibong tilapia. Mahusay siyang kumanta. Magaling rin siyang sumayaw.
Kilalang kilala siya sa paaralan. Paborito siya ng mga guro. Siya kasi ang isinasali sa mga contest ng pag-awit at pagsayaw. Marami nang naiubing mga medalya si Talia. Ipinagmamalaki siya ng ama't ina. Swerte kami sa anak, sabi nila. Ang mga katangian ni Talia ay kumalat sa ibang komunidad ng mga isda. Marami ang nag-imbita para dumalo siya sa iba't ibang pagtitipon. Sikat ka na, Talia! Natutuwang sabi ng kaibigang si Pia. At hindi lang dito sa atin, kundi maging sa ibang lugar. Kaming mga kaibigan mo ang una mong tagahanga, Talia. Huwag ka nilang pipintasan at kami ang makakalaban nila, sabi ni Tilapi. Sikat na nga si Talia. Kahit saan magpunta ay may nakakakilala sa kanya. Iyon yung nanalo sa contest. Madalas ay naririnig niya. Pakiramdam ni Talia ay espesyal siya. Kakaiba siya sa karaniwan dahil sa angking mga katangian. Dapat ay sa mga sikat din ako makipagbarkada. Sila ang mga kapantay ko, sabi niya sa sarili. Yumabang si Talia. Nilimot niya ang pinanggalingan. Kilala mo raw sila? Tanong ni Bangusi. Hindi tanggi niya. Nasaktan ang mga kaibigan niya. Hindi nila akalaing ipagpapalit sila ni Talia sa tagumpay nito. Hanggang isang araw ay naaksidente si Talia. Nabali ang kanyang buntot at kailangang putulin. Hindi na nakapagsayaw si Talia. Dahil putol na ang buntot, ay nahiya na rin siyang umawit sa harap ng maraming tao. Iniwan na siya ng mga bagong kaibigan niya. May kapansanan na siya, kaya wala na rin siyang kwenta sa mga ito. Nagulat si Talia nang dumating ang mga dating kaibigan. Dinalaw siya. Nag-aalala ang mga ito sa sinapit niya. Nagsisi si Talia at ipinagpalit ang mga kaibigan sa mga isdang hindi pa kilala ang tunay na ugali. Mabuti na lang at hindi pa huli ang lahat. Thank you for watching. Please subscribe.